The 3-meter white cart is filled with water to the level of the dashed line. If the cart is given an acceleration of 4 meters per second square, determine the angle of the water surface and the resultant force the water exert on the wall AB. Okay, so ang length ng ating cart ay 2 meters. And itong width ng ating cart ay 3 meters. So, hindi po natin siya makikita dito, pero pag dito tayo titingin, makikita natin yung 3 meters na width. Assalamualaikum. Ang problem natin for today ay mula sa book na Fluid Mechanics by R.C. Hibilier. Ang problem na ito ay isang fundamental problems na makikita natin sa book na ito. Okay, so ito yung initial na position ng ating tubig. So, horizontal siya kapag hindi pa siya gumagalaw. So, ang ating cart is open siya dito sa top. And kapag mag-accelerate itong cart natin, magpipivot sa gitna itong tubig. So, kapag may acceleration, mayroon ding reverse effective force. And dahil sa reverse effective force na yan, gaganito na yung itsura ng ating tubig. So, magpipivot siya dito sa gitna. And ito naman ang angle of inclination. So, itong angle of inclination, ito yung tinatanong sa part 1. And dito naman sa part 2, tinatanong dito is yung resultant force exert on the wall AB. So, saan ba dito yung wall AB? Wall AB is nandito yan. So, ito yung point A and ito naman yung point B. So, ito ang ating wall AB. And dito naman tatama yung force or hydrostatic force. Okay, so angle from the horizontal. So, madali natin ito makuha dahil binigay na sa atin yung acceleration. So, by using this equation, makukuha na natin ang angle of inclination. Ang G natin dito is acceleration due to gravity na 9.81 meter per second square. Angle of inclination from the horizontal is 22.18 degrees. Okay, so proceed na tayo sa part 2, hydrostatic force. Ang formula na gagamitin natin dito sa hydrostatic force ay pressure times area. Ang pressure na tinutukoy dito ay yung pressure at the center of gravity. And then itong area, ito naman yung submerged area. Ang area na kung saan nakalubog sa tubig. Okay, so ito yung, kung dito tayo titingin, makikita natin dito yung 3 meters na width ng ating cart. And para kuha natin yung submerged area, kakailanganin natin makuha itong height na ito. Tawagin natin Y. Okay, so pwede natin makuha ang height na ito by looking at this right triangle.
So, itong pivot point ay nasa gitna. So, that means ang distance nito ay kalahati ng 2 meters. And dito, pwede na natin makuha ang y using tangent theta. Opposite over the adjacent. .41 meter ang ating y. Okay, so kunin muna natin itong dalawa, yung total height nitong tubig natin. So kapag in-add natin yan, ang makukuha natin is 1.91 meter. And pwede na natin makuha ang area submerged. I-multiply lang natin itong 1.91, yung height ng tubig, times the width. Okay, so area submerged is equal to 1.91 times 3 meter. Area submerged natin is 5.73 square meter. Okay, so proceed naman tayo sa pressure at the center of gravity. Unit weight ng water natin ay 9.81 kN per cubic meter. And ang ating H bar is from 0 pressure up to Cg. Cg is center of gravity. Okay. So, unahin natin itong H bar. H bar is from 0 pressure up to Cg. So, ang 0 pressure natin dito, okay, by the way, dito tayo magpo-focus sa point AB, sa wall AB. So, yung tubig natin ay nandito. So, ang pinakaitaas dyan ay 0 pressure. So, basta nasa water surface, ang pressure natin dyan is 0. So, ang H bar is from 0 pressure up to the Cg or center of gravity. So, ang Cg ay matatagpuan kalahati nitong 1.91 meter. So, ang kalahati ng 1.91 meter ay 0.955 meter. So, saan ba dito yung H bar? So, H bar is from 0 pressure up to Cg. That means ito ang ating H bar. And ito naman ang ating center of pressure. And dito sa center of pressure, dito naman tatama itong hydrostatic force. Hydrostatic force exerting on wall AB is 53.68 kilonewton. So ito ang ating final answer. Okay, problem solved mga tol, and see you again sa ating next problem. Insha'Allah. Assalamualaikum.